Magandang gabi, magandang araw sa ating mga kapatid. At nais ko lang ipaalam sa ating mga kapatid na si Bro Amek ay meron siyang channel o Facebook page at meron siyang YouTube channel na yung Sukdanan sa Kamatuuran. Yung Sukdanan sa Kamatuuran, sa mga hindi pa nakakaalam, search natin sa YouTube dahil meron ito Sukdanan sa Kamatuuran at ang may-ari nito ay si Bro Amek. Sa mga hindi nakakakilala kay Bro Amek, siya ay isang dating SDA na nitukod ni Ellen G. White. Sa mga hindi nakakakilala kay Ellen G. White, siya yung kinatuparan ng 24:24 ng Mateo na bula ang propeta. Bakit bula ang propeta? Self-proclaim, at bukod sa self-proclaim, ikiniklaim niya na siya daw ay mayroong karapatang mangaral. At sabi sa 27 Fundamental Belief of Seventh-day Adventists, the gift of prophecy which active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of Seventh-day Adventists. Paano natin paniniwalaan ito kung talagang nakikinig ka sa utos ng Diyos, talagang nagpapasako ka kay Kristo, hindi ka dapat mamumuno. Itong si Ellen G. White namuno nandun, babae ito man din. At ang masama, nasa 7-day fundamental beliefs pa. 27 fundamental belief of Seventh-day Adventists na nakalagay, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders, puno. Ano bang sabi ng Biblia patungkol kay Ellen G. White? Sabi sa 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na ang babae magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Ang Seventh-day Adventist namuno. Si Ellen G. White nagturo. Di labag sila dun sa inuutos ng Diyos. Sila pa man din nagsasabi, kailangan sumunod sa 10 utos. Dun tayo sa utos ni Kristo. Kasi sabi sa 17:3 ng Mateo, dapat pakinggan si Kristo. Anong sabi? Hindi ko pinahintulot na ang babae magturo. Si Ellen G. White nagturo. Ngayon, sasabihin, teka, sabi dito, kay Kristo Jesus, walang alitin, walang laya, walang babae, walang lalaki. Tama sa pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil ang pagsunod sa utos ng Diyos, 12:13 ng Ecclesiastes, ay katungkulan ng tao. Pag sinabing tao, kasama babae doon, dahil ang babae, hindi naman alien yun hindi naman pusa yun, tao yun Ibig sabihin, may karapatan rin silang sumunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa utos ng Diyos na siyang katungkulan ng tao, yung nasa 2:12 ng unang Timoteo, na hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Ngayon, kakontra pa ng Biblia si Ellen G. White, kakontra ng Biblia. Katunayan, walay ka man mabasa sa Biblia na Seventh-day Adventist, sukat mong tawagin sa pangalan ng Sabado simbahan mo. At hindi totoo yung aral nila na pag nag-congregate ka ng linggo, antikristo ka. Dahil pag sinabi mong nag-congregate ng linggo, antikristo, unang-una na pala sa inyong antikristo si Apostol Pablo. Bakit? 27 ng Gawa, tuwing unang araw ng isang linggo, nang kami magkapisa nagpagputol-pulol ng tinapay. Ibig sabihin, ng mga first century Christian, at mismo sila Apostol Pablo, nagkakatipon sila ng unang araw ng isang linggo. At yung unang araw ng isang linggo, linggo. Ngayon, nasa Biblia ba yun na pag nagsimba ng linggo, antikristo? Wala. Bakit? Bunga yan ang pagtuturo ni Ellen G. White. Kaya kung magbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, magbabasa tayo ng mga referensya, may intindihan natin, si Ellen G. White ay bulaang propeta. At hindi lang bulaang propeta, bulaan rin ang mga debatista niyan. Chris Bacalares, si Strongman Alado, ang dami. Ang daming mga debater na itong mga ito. Alamin nyo muna kung may authority yung pastora ninyo na si Ellen G. White. Basahin nyo yung 2:12 ng unang Timoteo. Yun lang mga kapatid. Tulungan natin si Bro Amek. I-subscribe, mag-like, share, at i-like ang kanyang Facebook at YouTube account na Sukdanan sa Kamatuuran. Ikaw, kapatid na Mago, ano masasabi mo? Supportahan ko si Bro Amek po. Mag-subscribe po, mag-like, mag-share po. Okay. Salamat sa Diyos, mga kapatid.